sana mag-grant tayo ng visa para matuloy na natin travel natin sa Japan. Hi, good morning. Welcome back to my channel. My name is Ryan and today is December 12, 11 AM at nandito ako ngayon sa Lucky Chinatown. So I'm planning to go to one of my dream travel destination in Asia at yun ay ang Japan. Ang agency na napili kong pag-apply ko ng Japan visa ay ang Ready Tours. Ito, yan. Ito yung Anytime Fitness. Tapos, yan lang. A1 driving. Tapos, yan lang. Ready Tours and Travel. So, yun nga. Chinek na nila yung mga documents ko. Tapos, binigyan ako ng authorization letter. Ito. Yan. Makakanta kasi sila ng verification. For sample ng itinerary. So ayun na nga, tapos na tayo after 15 minutes ng pagpaprocess. So 999 pesos lang siya at it takes 7 to 10 working days bago ma-release. Then magte-text na lang sila kung ready to pick up na. Hi, good morning. Welcome back to my channel and my name is Ryan. So today is December 20. It's Friday and we're back here at Lucky Chinatown kasi naka-receive tayo ng text message from Ready Tours na ready na for pick up yung ating passport. And I hope sana mag-grant tayo ng visa para matuloy na natin travel natin sa Japan. Kinikilig ako. Wala, kinikilig ako. Nag-run tayo ng visa, single entry. So next time, multiple entry na. Actually, ginutom ako. So gawin natin ngayon, kumain tayo. Let's celebrate! Woo! Nandito tayo sa Ramen Kuroda. Isa to sa paborito kong Japanese restaurant pagdating sa ramen. Kasi masarap din talaga dito. And syempre, nandito pa rin ako. Kinikilig pa rin ako. So, yun na ang order natin. So, itadakimasu. Itadakimasu. At tayo. Masarap po sabaw. Nakakaginhawa yung sabaw. Siyempre habang kumakain ako, pwede kong i-discuss kung yung paano yung process ng pagkuha ng Japan visa. So yung mga requirements, kung magkano, ganun. Basta lang. So at least alam natin kung anong gagawin natin para paano pagkuha ng visa. So una, passport. So kailangan nyo ng valid passport for 6 months. Okay? Yung validity niya ay for 6 months. At with 2 blank pages. Yan. And signature nyo. Number 2, visa application form. So makukuha nyo yung application form
doon sa Japan Embassy website. So, kailangan nakaprint siya ng A4 size. So, pwedeng printed at pwede nyo rin handwritten. And make sure blank ink yung gagamitin ninyo. Tsaka all caps para mas malinaw. Pangatlo, Japan visa photo. Tapos, isang piraso lang. Ang ginawa ko doon, bago ko siya idinikit sa form, sinulatan ko ng full name ko tsaka birthday yung gitna. Tapos ang pinaste ko lang dun yung gilid ng photo para mabasa pa rin nila kung kaninong ano yun, kaninong picture yun. Apat, syempre mag-request kayo sa PSA ng birth certificate nyo. Original copy yung bibigay nyo. At within 1 year validity. Pag-lima is yung itinerary nyo. So, madadownload nyo yung form yan doon sa website ng Japan Embassy. So, A4 size din siya kapag ipapaprint nyo siya. Pwede rin handwritten, pwede rin printed. Sample ng itinerary ko yung arrival at Kansai, tapos check-in at hotel, ganyan. Siyempre yung financial document like yung bank certificate with ADB or average daily balance for the past 6 months. Ang pampito, ang yung employment documents, certificate of employment. So, dapat naka-include dun yung position nyo, kung kailan kayo na-hire, at yung salary nyo dun sa company. So, next naman, syempre, yung ITR, o yun din yung income tax return. So, yung pinasa ko yung pang 2023 pa, kasi usually naman January ng bagong taon ang nire-release yung bagong ITR. So ngayon, kasi ngayon ako nag-request. So 2023 yung pinasa kong ITR. Ito naman yung mga frequently asked question naman. So, magkano yung processing fee sa pagkuha ng Japan visa? So dito sa Relic Tours, single entry is 999 at ang multiple visa is 1,500 pesos. Kailan ba dapat mag-apply? 90 days bago yung alis mo. Next is, kailangan na ba ng hotel booking at airfare ticket? Actually, hindi naman kailangan. So, mag-process muna kayo ng visa bago kayo kumuha or bumili ng ticket at mag-confirm ng hotel. Doon sa form, kailangan ng hotel at address saka telephone number. Ang ginawa ko, nag-google lang ako kung saan ako mag-i-stay. Parang idea ko lang kung saan ako pwede mag-stay. Pero not necessarily na yun talagang kukunin mo. Actually, lahat ito sinabi ko ay nakita ko rin naman doon sa website ng Japan Embassy. Tapos nakalista rin doon lahat ng mga agency na accredited ng embassy. So doon lang kayo pwedeng mag-apply ng visa kasi hindi naman need ng interview dito. Tapos diba, yung pinakatanong ng lahat kung magkano ba dapat ang laman ng pera mo. So actually wala namang pattern or wala namang requirements kung magkano talaga dapat ang laman ng bangko mo or yung ADB. Pero sa mga napapanood ko, syempre i-cover niya ito yung dapat sa isang araw mo meron kang 10,000. So kung ikaw ay 5 days sa Japan, dapat may 50,000 ka doon na ADB na lalabas sa bank certificate mo. Pero yun nga, wala naman talagang pattern kasi usually kahit naman marami kang pera, may nadi-deny din. Sarap, busog ako. I'm so excited. Ako. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Alas 11 na ng umaga at uwi na tayo. And I hope guys, pinatutunan kayo sa akin simula nung nag-process ako ng visa hanggang sa nakuha ko at yung mga requirements para sa pagkuha ng visa. Please do support my channel by subscribing, and if you have suggestions, comment lang po kayo. Bye! Thank you for watching!